Hearts Month na naman, isang espesyal na buwan para mas ikalat at ipadama ang pagmamahal di lamang para sa mga taong malapit sa atin, kundi maging para sa ating mga kababayan. Magandang araw Pilipinas at welcome sa The Working President. Ako po ang inyong lingkod, Jolina Magdangal. Ipinamalas si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang spirit of love, lalo na sa mga gifted youth, nang dumalo siya sa pagbubukas ng kauna-unahang International Autism Conference sa bansa. Ito ang pinakamalaking pagtitipon sa Asia para sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa Autism Spectrum Syndrome. Samantala, sa okasyong ito, kasama ang unang Ginoo, Mike Arroyo. Pinangunahan ng Pangulo ang formal na paglulunsad ng international symbol para sa International Autism Conference. Layo ng komperensyang ito na makatulong na mapabuti ang buhay ng mga taong may ganitong kalagayan at ipaalam sa tao ang tamang pangangalaga sa mga taong may ganitong katayuan. Nakidalamhati naman ang Pangulo sa mga pamilya ng 3 peacekeepers at sa United Nations staff na si Jerome Yap nang iuwi ang mga labi nito mula sa Haiti. Ang 4 na Pinoy ay biktima ng malakas na lindol na tumama sa Haiti noong Enero, kung saan maraming buhay ang nasawi kasama na ang 4 na Pilipino. Sa pagdating ng mga labi ng 4 na Pinoy sa Villamor Air Base, sila'y binindisyonan at binigyan ng full military honors bilang pagkilala sa kanilang natatanging serbisyo para sa bayan. Sa pakikipag-usap at paghahatid ng pakikidalamhati ng Pangulo, kanyang sinabing maituturing na mga bagong bayani ang 4 na Pinoy na namatay sa Haiti. Samantala, let's spread and pass the love according to the Y generation sa tulong ng information technology. Ang Cyber Corridor na patuloy na nagdadala sa bansa patungo sa hanay ng mga first world countries. Nabanggit na natin ang Cyber Corridor kung saan bahagi nito ang business process outsourcing, software development, animation at iba pang kaalaman na may kinalaman sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Sa feature na inyong matutunghayan, tignan natin ang Cyber Corridor Tour na ginawa ng Pangulo sa top 10 next wave cities na siyang magiging sentro ng ICT. Halina't panoorin natin ang kaalamang ito sa Focus. Noong 2006 State of the Nation Address ni Pangulong Arroyo, kanyang inilahad dito ang konsepto ng 5 super regions para isulong ang progreso ng bansa. Ito ang North Luzon Agribusiness Quadrangle, Luzon Urban Beltway, ang Tourism Central Philippines, Agribusiness Mindanao at ang Cyber Corridor. Sinimulan na ni Pangulong Arroyo ang kanyang pag-iikot sa mga super regions para tingnan muli ang mga nagawa ng programa at proyekto ng pamahalaan. Ang kanyang tinatawag na Legacy of Accomplishments o Milestone Achievements bago matapos ang kanyang pamumuno ngayong taon. Unang araw ng Pebrero, sinimulan ng Pangulo ang Cyber Corridor Tour sa buong bansa. Ito ang mga next wave cities bukod sa Manila at Cebu na sentro ng industriya ng Information and Communications Technology. May operasyon dito ang mahigit 750 call centers at BPO companies. I'm very proud to tell you that next to Metro Manila and Metro Cebu, which were our original centers of excellence, the third most popular destination for BPO investments is none other than here in our own beloved Pampanga. We are starting the Super Region Tour in your school because, as Attorney Joseph Angel has pointed out, this is the only school in the Central Luzon and one of only 2 schools in the northern part of Luzon to be considered as ICT Center of Excellence and Center of Excellence in Computer Engineering.
Sa National Capital Region, pinapurihan ng Pangulo ang Advanced English Pre-Employment Training o ADEPT program ng Jose Rizal University nang siya'y magtungo rito. I like to believe that JRU is a factor as identified by the world's industry for Mandaluyong's potential for BPO and ICT because you offer, aside from a BS in IT, a BS in engineering, you're adept. I understand that there are only 20 schools offering adept. This is a 6-unit course that at the end of the 6 units brings about a 60 or 70% chance of your being taken in for a job in a BPO or ICT industry. And so more power to JRU and more power to our students going through the ADEPT program. Malaking bahagi rin ng Cyber Corridor ang rehiyon ng Visayas at Mindanao kung saan masigla ang ICT industry. Sa Iloilo City, binisita ni Pangulong Arroyo ang Ronald Raymond Lacson Sebastian Information and Communications Technology Academy ng John B. Lacson Foundation Maritime University. Ito'y upang alamin ang progreso ng lalawigan ng Iloilo bilang isa sa information technology hubs ng bansa. Nag-observe rin ang Pangulo sa isang klase kung saan itinuturo ang computer literacy at English proficiency para sa call center agents. Ito'y bahagi ng mga kursong ibinibigay ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa paaralan. Ang RRLS ICT ay isang universidad sa Iloilo Province na nabibiyayaan ng scholarship programs ni Pangulong Arroyo. Marami ng business process outsourcing o BPO students ang nabigyan nito at ngayon nagtatrabaho na sa malalaking call centers sa Iloilo. Your school has produced over 400 of our scholarships under the finishing course for call center agents. And I'm so proud that 250 have already been assured of jobs. That's more than... That is about 60% hiring rate. You know that nationally, the hiring rate is 6%. So your 60% hiring rate is 10 times more than the national average. Pagkatapos sa Iloilo City ay nagtungo si Pangulong Arroyo sa Teleperformance, Bacolod upang ipagpatuloy ang kanyang Cyber Corridor Tour sa tinaguriang most business-friendly city sa Pilipinas.